Napapansin mo ba na habang mas hinahabol mo ang isang tao, mas lalo siyang lumalayo? Pero kapag naging busy ka sa sarili mong buhay, bigla ka na lang niyang hinahanap. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit habang busy ka, mas hahabulin ka niya at kung paano mo ito magagamit para tumaas ang attraction at respeto sa iyo. Pero bago tayo magsimula, siguraduhing mag-subscribe ka sa channel para sa mas marami pang tips tungkol sa dating, confidence at relationships. At habang nanonood ka, mag-comment ka sa baba kung saan ka nanonood ngayon, anong city o bansa. Gusto kong makita kung saan-saan tayo may viewers. Simulan na natin. Una, bakit mas hahabulin ka niya kapag busy ka? Napansin mo ba na may mga pagkakataon na habang mas pinipilit mong makuha ang atensyon ng isang tao, mas lalo siyang lumalayo? Madalas nangyayari ito dahil kapag masyado kang available at palaging naghahabol, nawawala ang sense ng excitement at misteryo. Sa madaling salita, nagiging predictable ka. At sa mundo ng attraction, ang pagiging predictable ay kadalasang nagbabawas ng interes. Kapag busy ka sa sarili mong buhay, sa trabaho, sa mga goals mo, sa hobbies at sa personal growth, iba ang dating nito sa ibang tao. Nakikita nila na may direksyon ang buhay mo, hindi umiikot ang mundo mo sa kanila, at dahil doon, nagkakaroon ng respeto at curiosity. May natural na psychology ang tao, mas pinapahalagahan natin ang mga bagay na hindi madaling makuha. Kapag nakikita niyang hindi mo siya hinahabol at hindi ka desperado sa atensyon niya, nagsisimula siyang mag-isip. Nagtataka siya kung bakit parang hindi ka naaapektuhan at minsan doon nagsisimula ang pagbaliktad ng sitwasyon. Siya na ang gustong lumapit. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong magpanggap na busy o maglaro ng mind games. Ang tunay na punto ay ang pag-focus sa sarili mong buhay. Kapag mas inuuna mo ang pag-i-improve ng sarili mo, ang career mo, kalusugan mo, kaibigan mo at mga pangarap mo, automatic na nagiging mas attractive ka. Hindi dahil may ginagawa kang trick, kundi dahil nagiging mas buo kang tao. Isipin mo ito. Kung ang isang tao ay may sariling mundo, sariling goals at sariling passion, mas nagiging interesting siya. May mga kwento siyang maibabahagi, may confidence siya na hindi nanggagaling sa ibang tao, kundi sa sarili niyang accomplishments. At kapag nakita ito ng isang babae, may dalawang bagay na nangyayari. Una, nararamdaman niyang hindi ka needy o dependent sa kanya. Pangalawa, nagkakaroon siya ng curiosity kung bakit parang hindi mo siya hinahabol tulad ng iba. Sa puntong iyon, nagbabago ang dynamics. Sa halip na ikaw ang laging naghahanap ng atensyon niya, siya na ang magsisimulang magpakita ng interes. Siya na ang mag-isip kung ano ang ginagawa mo, kung bakit parang masaya ka kahit wala siya, at kung paano siya magiging bahagi ng mundo mo. Ito ang kapangyarihan ng pagiging busy sa tamang paraan. Hindi ito tungkol sa pagpapakita ng pagiging cold o walang pakialam. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng sariling buhay na puno ng layunin. Kapag may direksyon ang buhay mo, hindi mo kailangang habulin ang respeto o attraction. Kusang darating ito. Dahil sa mata ng ibang tao, ang isang taong may malinaw na goals at mas pinipiling mag-focus sa growth kaysa sa paghahabol ay isang taong may tunay na value. Pangalawa, ano ang dapat mong pagkaabalahan para mas tumaas ang attraction? Ngayon, mahalagang linawin ang isang bagay. Ang pagiging busy na tinutukoy natin ay hindi simpleng pagpapanggap o pag-aarte na wala kang oras. Ang tunay na pagiging busy ay nanggagaling sa pagbuo ng isang buhay na may direksyon at halaga. Ang unang bagay na dapat mong pagkaabalahan ay ang sarili mong goals. Tanungin mo ang sarili mo, saan mo gustong mapunta ang buhay mo sa susunod na 5 taon? Maaaring ito ay tungkol sa career mo, negosyo, pag-aaral, o kahit anong personal na pangarap. Kapag malinaw sa iyo ang direksyon ng buhay mo, mas nagiging confident ka. At ang confidence na ito ay isa sa pinakamakapangyarihang katangian na pwedeng makita ng isang babae. Pangalawa ay ang pag-aalaga sa sarili mong kalusugan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto sa itsura, kundi sa pagpapakita na pinapahalagahan mo ang sarili mo.
Ang pag-eeksersisyo, pagkain ng maayos, at pag-aalaga sa katawan ay nagpapakita ng disiplina. At ang disiplina ay isang katangiang na natural na rinerespeto ng ibang tao. Pangatlo ay ang pagpapalawak ng iyong social life. Kapag may mga kaibigan ka, may mga aktibidad ka, at may mga bagay kang ginagawa sa labas ng romantic life mo, nagiging mas balanse ang buhay mo. Hindi mo inilalagay ang lahat ng emotional energy mo sa isang tao lang. At dahil dito, mas nagiging relax ka sa interactions mo. Pang-apat ay ang pagde-develop ng hobbies at passions. Maaring ito ay sports, music, paglalakbay, photography, o kahit simpleng pag-aaral ng bagong skills. Kapag may mga bagay kang kinahihiligan, nagkakaroon ka ng mas makulay na personalidad. Hindi lang ikaw ang taong naghahanap ng relationship, ikaw ay isang taong may sariling mundo. At ito ang mahalagang punto. Kapag nakikita ng isang babae na masaya ka sa sarili mong buhay, mas nagiging interesado siyang maging bahagi nito. Hindi dahil kailangan mo siya, kundi dahil nakikita niyang may value ang mundo mo. Ang mga taong hinahabol ng iba ay kadalasang hindi yung mga taong laging naghahanap. Sila yung mga taong abala sa pagbuo ng buhay na gusto nila. At habang ginagawa nila iyon, natural na naa-attract ang ibang tao sa kanilang energy at confidence. Kaya sa halip na ubusin ang oras mo sa pag-iisip kung paano mo siya mapapansin o mapapabalik, gamitin mo ang oras na iyon para paunlarin ang sarili mo. Dahil sa huli, ang pinakamakapangyarihang paraan para tumaas ang atraksyon ay hindi ang paghahanap, kundi ang pagiging isang taong may buhay na gustong maging bahagi ng iba. Pangatlo, bakit nawawala ang attraction kapag ikaw ang laging hahabol? Isa sa pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng maraming lalaki sa relasyon o sa panliligaw ay ang sobrang paghahabol. Kapag gusto natin ng isang tao, natural lang na gusto natin siyang kausapin palagi, makasama, at ipakita na interesado tayo. Ngulit may punto kung saan ang sobrang effort ay nagiging kabaligtaran ng epekto na gusto nating makuha. Kapag ikaw ang laging nagte-text, ikaw ang laging nag-aaya, at ikaw ang laging naghahanap ng paraan para makuha ang atensyon niya, unti-unting nagbabago ang dynamics ng relasyon. Sa halip na maging balance ng interaction, nagiging parang ikaw na lang ang nagbubuhat ng lahat. Sa psychology ng attraction, mahalaga ang balance ng interest. Kapag nararamdaman ng isang tao na sobrang invested ka na, kahit hindi pa ganoon kalalim ang connection ninyo, maaaring mabawasan ang excitement, hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil nawawala ang challenge at misteryo. Isipin mo ito. Kapag ang isang bagay ay laging available at madaling makuha, kadalasan hindi ito masyadong pinapahalagahan. Ngulit kapag may konting space, nagkakaroon ng curiosity. Nagtatanong ang isip, ano kaya ang ginagawa niya? O bakit parang hindi siya masyadong naghahabol? Kapag ikaw ang laging naghahabol, may isa pang epekto na madalas hindi napapansin. Nababawa ang perception ng value. Hindi dahil mababa ang value mo bilang tao, kundi dahil ang kilos mo ay nagpapakita na parang ikaw ang mas nangangailangan ng atensyon kaysa sa kanya. Halimbawa, kung palagi kang available kahit anong oras siya mag-message, o kahit hindi siya nagre-reply agad ay patuloy ka pa ring nagme-message, maaaring magmukhang ikaw ay masyadong dependent sa interaction ninyo. Sa ganitong sitwasyon, maaaring isipin niya na kahit hindi siya mag-effort, nandyan ka pa rin. At dito nagsisimula ang problema. Kapag isang tao ay nasanay na hindi niya kailangan mag-effort para makuha ang atensyon mo, unti-unti niyang binabawasan ang investment niya sa connection ninyo. Ngunit, mahalagang tandaan, ang solusyon ay hindi ang pagiging cold o bastos, hindi rin ang paglalaro ng manipulative mind games. Ang tunay na solusyon ay ang pagbabalik ng focus sa sarili mong buhay. Kapag hindi umiikot ang mundo mo sa kanya, nagiging mas natural ang interaction ninyo.
Hindi mo kailangan mag-isip kung kailan ka dapat mag-message o kung paano mo siya mapapasagot. Sa halip, nakikipag-usap ka lang kapag may tunay kang gustong sabihin. Kapag ganito ang energy mo, mas nagiging relaxed ang dynamics. Hindi ka mukhang naghahabol at hindi ka rin mukhang nagmamadali. Sa mata ng ibang tao, ang ganitong klaseng confidence ay napaka-attractive. Isa pang mahalagang bagay ay ang emotional independence. Kapag ang happiness mo ay hindi nakadepende sa kung magre-repuli siya o hindi, nagiging mas stable ang presence mo. Hindi ka nagiging anxious sa bawat maliit na pagbabago sa communication. At kapag naramdaman ng isang babae na hindi mo siya pinipilit, mas nagiging komportable siyang lumapit sa iyo. Mas nagiging natural ang connection dahil walang presyon. Sa huli, ang tunay na attraction ay hindi nagmumula sa paghahabol. Ito ay nagmumula sa pagiging isang taong may sariling direksyon, sariling buhay, at sariling confidence. Kapag ikaw ay abala sa pagbuo ng buhay na gusto mo, hindi mo kailangang pilitin ng ibang tao na manatili o maging interesado. Dahil ang mga taong nakakakita ng value sa iyo ay kusang lalapit. Hindi dahil hinabol mo sila, kundi dahil nakita nila ang kalidad ng buhay na binubuo mo. Pang-apat, paano baliktarin ang sitwasyon para siya ang magpakita ng interes? Kung nararamdamang ikaw ang laging naghahabol at parang nawawala na ang interes niya, mahalagang maintindihan na may paraan para mabago ang sitwasyon. Ngunit ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa kanya. Nagsisimula ito sa kung paano mo hinahandle ang sarili mong buhay at energy. Ang unang hakbang ay ang pagbabawas ng sobrang availability. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mo siyang i-ignore o maging rude. Ang ibig sabihin lamang ay hindi mo kailangang palaging available sa bawat oras. Kapag may sarili kang ginagawa, trabaho, hobbies, oras sa pamilya o kaibigan, natural na hindi ka agad makakasagot sa lahat ng messages. Sa ganitong paraan, nagiging mas balanse ang interaksyon. Hindi na ikaw lang ang laging nagbibigay ng effort. Nagkakaroon ng pagkakataon ang kabilang tao na siya naman ang mag-initiate ng conversation. Ang ikalawang hakbang ay ang pagtuon sa personal na growth. Kapag mas pinapabuti mo ang sarili mo sa career, sa skills, sa kalusugan at sa confidence, nagbabago ang aura mo bilang tao. Ang confidence na galing sa tunay na self-improvement ay hindi kailangang ipagyabang. Nakikita ito sa paraan ng pagsasalita, pagkilos at pagharap sa ibang tao. Kapag napansin niya na mas nagiging focused ka sa sarili mong goals, maaring magising ang curiosity niya. Maaring magtanong siya sa sarili niya kung ano ang nagbago at kung bakit parang mas independent ka ngayon. Ang ikatlong hakbang ay ang pagiging mas present kapag magkasama kayo. Hindi lahat ng attraction ay nangyayari sa pamamagitan ng messages o social media. Kapag nagkakaroon kayo ng pagkakataon na mag-usap o magkita, mahalagang maging present ka sa moment. Makinig ng mabuti, maging natural sa usapan at huwag pilitin ang conversation. Kapag naramdaman ng isang tao na komportable siyang kausap ka at hindi siya pinipilit, mas nagiging positibo ang experience niya sa iyo. Ang ikaapat na hakbang ay ang pagpapanatili ng misteryo sa maliit na paraan. Hindi mo kailangang ibahagi agad ang lahat tungkol sa buhay mo. Hayaan mong unti-unti niyang madiskubre ang iba't ibang bahagi ng personalidad mo. Ang ganitong proseso ay nagdaragdag ng excitement sa interaksyon. Kapag ang isang tao ay patuloy na may bagong nadidiskubre tungkol sa iyo, mga hobbies mo, mga plano mo, mga karanasan mo, nagiging mas interesting ang koneksyon ninyo.
Ang ikalimang hakbang ay ang pagiging emotionally stable. Hindi mo kailangang maapektuhan sa bawat maliit na pagbabago sa mood o response niya. Kapag kalmado at consistent ang energy mo, nagiging mas secure ang pakiramdam ng mga taong nakikipag-interact sa'yo. Sa maraming pagkakataon, ang mga taong hinahabol ng iba ay hindi yung mga taong pinipilit makuha ang atensyon ng lahat. Sila yung mga taong komportable sa sarili nilang buhay. May direksyon sila, may confidence sila, at hindi sila natatakot na magbigay ng space kapag kailangan. Kapag nagawa mong baguhin ang mindset mo mula sa paghahabol tungo sa pagbuo ng sarili mong mundo, unti-unti nagbabago ang dynamics ng relasyon. Sa halip na ikaw ang laging naghahanap ng atensyon, nagiging ikaw ang taong gustong makilala at makasama. At sa maraming pagkakataon, doon nagsisimula ang tunay na attraction, hindi sa pagpilit, kundi sa natural na interes na lumalabas kapag nakikita ng isang tao ang halaga ng pagkatao mo. Panglima, mga senyales na nagsisimula ka ng niyang habulin. Kapag nagsimula kang mag-focus sa sarili mong buhay at hindi na umiikot ang oras at energy mo sa paghahabol sa kanya, may mga pagkakataon na unti-unting magbabago ang kilos niya. Hindi ito laging biglaan. Madalas, dahan-dahan itong nangyayari sa maliliit na senyales na maaaring mapansin mo kung magiging mapagmatyag ka. Ang unang senyales ay siya na ang mas madalas mag-initiate ng conversation. Kung dati ikaw ang laging nagme-message muna, maaaring mapansin mo na siya na ang unang kumakamusta o nagre-reply ng mas mabilis. Kapag ang isang tao ay nagsisimulang magpakita ng effort na kausapin ka, ibig sabihin may interes siyang panatilihin ang koneksyon ninyo. Ang ikalawang senyales ay nagtatanong siya tungkol sa ginagawa mo. Kapag napansin niyang mas busy ka na sa trabaho, sa hobbies o sa personal goals mo, maaaring maging curious siya kung ano ang pinagkakaabalahan mo. Ang curiosity na ito ay isang mahalagang